Nagsimula ang pelikula patungkol sa isang paaralan kung saan misteryosong naglalaho ang buong klase sa di maipaliwanag na dahilan at sa 18 mag-aaral ay iisa lamang ang natira na nagngangalang Alex. Nagsimula ang misteryong pangyayari noong gabing iyon sa eksaktong 2:00 ng madaling araw at makikita na sabay-sabay naglalabasan ang mga bata sa kanilang bahay at walang nakakaalam kung saan sila patungo. At tanging sa CCTV lang nila nakita ang oras ng kanilang sabay-sabay ng pag-alis. Dahil sa pagkaalarma ay nagsimula ng mag-imbestiga ang mga pulisya at isa naroon si Alex dahil siya na lang ang natitirang mag-aaral sa kanilang classroom. Ngunit wala itong maibigay na impormasyon kaya tinanong na rin nila ang guro nilang si Justin, ngunit ni siya ay wala ring kaalam-alam sa nangyayari. Dahil doon ay isinara ang paaralan ng halos 1 buwan at nang muli itong magbukas ay nagkaroon ng isang pagpupulong kung saan kasama ng mga ito ang mga magulang na nawawala. Dahil sa kakaibang nangyayari ay di maiwasan ng mga magulang na magalit ang mga ito kay Justin dahil sa pag-aakalang may kinalaman siya sa pagkawala ng mga bata. Sa kadahilanang ang tanging mga estudyante niya lamang ang nawawala sa buong paaralan. Dahil sa galit at pressure mula sa mga magulang ay napilitan si Principal Marcus na tanggalin si Justin sa trabaho. Kaya naman labis na nasaktan si Justin at nagpakalunod siya sa alak para maibsan ang bigat ng kanyang dinadala. Kinagabihan ay nakatanggap siya ng mga kakaibang tawag sa telepono at habang umiinom ay may narinig siyang ingay sa labas ng kanyang pinto. Ngunit pagbukas niya ay wala siyang nadatnan maliban sa mga salitang nakasulat na which sa kanyang sasakyan. Kinabukasan, nakiusap siya kay Marcus na pabalikin na siya sa trabaho, ngunit tumanggi ito at sinabi na masyado pa raw galit ang mga magulang sa kanya. At nabanggit ni Justin na gusto niyang makausap si Alex, ngunit mariin siyang pinigilan ni Marcus at sinabi na sapat na raw ang pagod at takot ng bata matapos ang paulit-ulit na investigasyon sa kanya. Dahil sa inis at takot ay nag-report si Justin sa pulis tungkol sa pambabastos sa kanyang sasakyan. Hanggang sa napansin niya ang dati niyang kakilala na si Paul at nagkita sila sa isang bar matapos niya itong imbitahan at uminom ng alak. Dahil sa kalasingan ni Justin ay humantong sila ni Paul sa pagtulog ng magkasama. Kahit kasal na ito at kinaumagahan ay inihatid niya si Paul sa kanyang kotse matapos ang masarap nilang bembangan. Habang ito ay nagmamaneho ay nakita niya si Alex kaya naman agaran niya itong sinundan dahil gusto niyang personal na makausap ang bata. Ngunit nang kumatok siya sa bahay ni Alex ay walang sumasagot sa kanya at nakasarado ang lahat ng bintana. At sa maliit na siwang ay nakita niya ang mga magulang ni Alex na nakaupo sa isang sulok at tila wala itong mga buhay dahil hindi ito kumikibo at nagsasalita man lang. Kaya naman dito na siya kinabahan at tumawag agad kay Marcus at sinabing may mali sa bahay ni na Alex at kailangan niya itong siyasatin. Ngunit sinaway lang siya ni Marcus at pinagsabihang lumayo sa pamilya ng bata. At habang nasa supermarket si Justin, ay biglang naman siyang sinugod ng asawa ni Paul na si Donna kung saan pinahiya siya nito dahil sa pagtataksil na ginawa nila ni Paul. At nang gabing iyon ay bumalik si Justin sa paaralan at sa loob ng kanyang dating silid-aralan ay nakita niya ang mga nawawalang bata hanggang sa makita niya ang isa sa kanila na may mukhang naka-makeup na pangpayaso. Ngunit bigla siyang nagising at malalaman na isa lang pala itong masamang panaginip. Pag-uwi ni Justin ay muli siyang nakarinig ng mga kakaibang ingay sa kanyang bahay at nakita niya na may isang matandang babae na nakakapit sa isang kisame, ngunit napagtanto niya na isa lang pala itong halusinasyon. Kinabukasan ay sa wakas ay nakita na niya si Alex sa gitna ng kalsada at nang tanungin niya kung ayos lang ba ito ay ang tanging sagot lang ng bata ay ayos lang ako at sabay itong biglang sumigaw at sinabi na huwag niya na siyang sundan at agarang tumakbo nang mabilis papalayo. Dahil sa kuryosidad ni Justin ay sinundan niya ang bahay ni Alex at kumatok ng paulit-ulit, ngunit walang sumasagot sa kanya na animoy walang katao-tao sa bahay. Kaya naman nagpasya siyang maghintay sa loob ng kanyang sasakyan at habang lumalalim ang gabi ay nakatulog ito at doon biglang lumabas ang ina ni Alex mula sa kanilang bahay at makikita na lumakad ito papunta kay Justin sa isang nakakatakot at hindi normal na paraan at bigla nitong pinutol ang isang hibla ng buhok nito. Lumipat naman ang eksena sa nagngangalang Archer, ang ama ng isa sa mga nawawalang bata na si Matthew, at labis pa rin itong nasasaktan dahil sa pagkawala ng kanyang anak.
at paulit-ulit niyang pinapanood ang CCTV footage ng pag-alis ni Matthew noong gabing iyon. At palagi itong pumupunta sa pulisya upang makahanap ng sagot sa hepe at tinatanong niya ito na kung bakit hindi raw nila iniimbestigahan ng maayos si Justine at bakit hanggang ngayon ay malaya pa rin ito. Ngunit sinagot siya ng hepe na ayon sa kanilang nakita sa CCTV ay kusang umalis ang mga batang ito na walang nanghihikayat o nagpilit sa kanila. At dito lumabas din ang katotohanan na si Archer ang nagpasimula ng hinala laban kay Justine noong nagpupulong ang mga magulang sa paaralan at siya rin pala ang nagsulat ng salitang witch sa sasakyan ni Justine. Habang natutulog si Archer ay napaniginipan niya ang kanyang anak na si Matthew habang humihingi ito ng tawad sa anak. Ngunit laking gulat nito nang makita niya itong mukhang payaso at nakangiti sa kanya. Dahil doon ay nagising si Archer sa takot at kinabukasan ay inisketch niya ang tower na pinuntahan ng kanyang anak na nakita niya sa kanyang panaginip. At habang ito ay papunta sa naturang tower, ay nakita niya si Justine kaya agaran niya itong kinumpronta upang tanungin. Ngunit nagalit sa kanya si Justine at sinabi sa kanya na hindi siya isang mangkukulam na inaakala nila at mariing wala siyang kinalaman sa pagkawala ng mga bata. Hanggang sa nakita nila si Principal Marcus na duguan at tila papasugod ito kay Justine hanggang sa inatake na siya nito dahilan upang bumagsak ang dalawa. Sinubukan naman siyang tulungan ni Archer, ngunit ilang saglit lang ay si Archer naman ang inatake ng principal na wala sa sarili. Kasabay ring iyon ay makikita naman si Paul na hinuhuli ang isang nagtutulak ng tae at bago pa man niya ito pakawalan ay sinabihan niya ito na huwag na itong babalik sa kanilang lugar. Ngunit ilang saglit lang ay muli na naman niya nakita ang lalaking lulong sa tae at tila wala itong kadala-dala. Kaya naman sa inis ni Paul ay sinundan niya ang lalaki kung saan papunta ito sa bahay nila Alex upang nakawan. At nang makapasok na ang lalaki sa loob ng bahay ay laking gulat nito nang makita niya ang mga magulang ni Alex na hindi gumagalaw at animoy mga estatwa. Nang makita ng lalaki na hindi ito gumagalaw ay nagpatuloy ito sa pagnanakaw ng mga gamit nila Alex hanggang sa mapunta ito sa isang basement at dito niya nakita ang 17 bata na nawawala. Dahil sa takot ng bugok ay agad itong tumakas sa loob ng bahay at agarang ibinenta ang mga nakuha nito kay Boss Toyo. Ngunit agaran niya itong binawi nang makita niya ang mga poster ng mga bata na nawawala sa kanilang lugar kung saan nakita niya ang malaking halaga ng pera kung sino man ang makakakita sa kanila. At upang makuha ang reward nito ay agaran itong nagmadaling pumunta sa police station upang sabihin ang nakita nito sa bahay nila Alex. Ngunit nakita naman siya ni Paul kaya naman agaran itong tumakbo papunta sa kagubatan hanggang sa makita niya ang isang matandang babae na mukhang clown na masayang nakatingin sa kanya. Dahil sa takot ng bugok ay agaran itong pumasok sa kanyang tent. Ngunit nahuli naman siya ni Paul at tinutukan ng baril. At upang makaligtas kay Paul ay sinabi nito sa kanya na nakita niya ang 17 bata na nawawala sa bahay nila Alex. At ang makarating na ang mga ito sa bahay nila Alex ay sinuri agad ito ni Paul habang ang lalaking bugok naman ay naiwan sa sasakyan hanggang sa sumapit na ang gabi ay hindi pa rin bumabalik si Paul kaya naman dito nang magsimulang mabahala si Boy Bugok. Habang pinipilit nito na makalabas sa loob ng sasakyan ay makikita na muli nang lumabas si Paul sa bahay nila Alex ngunit laking gulat nito na nag-iba na ang anyo ng pulis at agaran siya nitong kinaladkad papasok sa bahay nila Alex. Pagkatapos ay ipinakita na ang eksena na kinausap ng tita ni Alex na si Gladys, ang principal ng paaralan. Ngunit tila nagtaka ito kung nasaan ang mga magulang ni Alex, kaya naman ipinaliwanag niya kay Marcus na may sakit ang mga magulang ni Alex kaya siya na lang ang pinapunta ng mga ito. Ngunit sinabi ni Marcus na dapat ang mga mismong magulang ni Alex ang dapat kausapin at hindi siya. At nang makauwi na si Marcus sa kanilang bahay, ay muli na naman niyang nakita si Gladys kung saan nakiinom ito sa kanila at pagkatapos ay kumuha ito ng isang matinik na sanga sa kanyang bag at sa pamamagitan nito ay hiniwan niya ang kanyang palad at sabay pinutol nito ang buhok ng kasama ni Marcus. Dahil sa kanyang ginawa ay nagawa na niyang kontrolin si Marcus habang pinapaikot ni Gladys ang buhok ng kasama niya sa sanga at sabay niya itong pinakli hanggang sa sinugod na ng prinsipal ang kanyang kasama at binugahan niya ito ng tae sa mukha at sabay pinatay gamit ang ulo nito. At makikita rin
na iniikot ni Gladys ang buhok ni Justine sa sanga dahilan upang siya naman ang atakihin ng principal sa may gasolinahan kanina at patuloy pa rin itong hinahabol hanggang sa loob ng tindahan. At ang makabalik na si Justine sa loob ng kanyang sasakyan ay nagawa pa rin siya nitong mahabol, ngunit natigil lang ito ng mabunggo ito ng isang sasakyan habang hinahabol siya nito. At dahil sa pagligtas ni Archer kay Justine kanina ay pinatawad na siya nito sa kabila ng paratang na siya ay isang mangkukulam at sabay pinakita sa kanya ni Archer ang ginawa niyang mapa kung nasaan marahil nagpuntahan ang mga bata at makikita sa nakaraan na habang sinusundo si Alex ng kanyang ama ay sinabihan siya nito na sa kanila natitira ang kanyang tita Gladys at pagkagabihan ay nakita na ni Alex ang kanyang tita at nalaman niya na isa na pala itong mahina at hukluban na babae. Kaya habang nasa kanila ito ay palagi itong tinitingnan ni Alex kung saan may dala itong kakaibang uri ng halaman at lumipas ang ilang araw ay nagtaka na lang si Alex dahil hindi siya nasundo ng kanyang ama kaya't naglakad na lang ito pauwi sa kanilang bahay at pagpasok niya sa kanila ay dito nakita niya ang kanyang mga magulang na nakaupo sa isang lamesa at naanimoy mga estatwa at nagsasalita na parang mga robot at pagkatapos ay biglang lumabas ang kanyang tita Gladys na gumaling na at upang magising ang kanyang ama ay binuhusan niya ito ng isang basong tubig ngunit wala pa ring nangyayari. Kaya't sinabi ni Gladys kay Alex na simula ngayon ay sa kanya na siya makikinig at pagkatapos ay pinakita nito sa bata ang pangkukulam nito sa kanyang mga magulang at kinontrol nito ang dalawa na tusukin ng tinidor ang kanilang mukha. Kaya naman agaran itong pinahinto ni Alex sa kanyang tita Gladys. Hanggang sa sinabi ni Gladys kay Alex na kung gusto niya pang mabuhay ang kanyang magulang ay huwag niya itong sasabihin kahit kanino at mula ngayon ay susundin na niya ang ipag-uutos ng kanyang tita sa kanya. Dahil doon ay sinunod na ni Alex ang sinasabi ng bangag nitong tita at nalaman rin niya na kaya ito lumalakas dahil sa kanyang pangungulam. Hanggang isang gabi ng manghina, ito ay inutusan niya si Alex na kunin ang lahat ng gamit ng kanyang mga kaklase at dalhin ito sa kanya. At pagkatapos makuha ni Alex ang mga gamit nito, ay dito na kinulam ni Gladys ang mga bata at doon na nga sabay-sabay na nagpuntahan ang kanyang mga kaklase sa kanilang bahay at ikinulong ito sa kanilang basement. Nang matapos na ang kabalbalan ng kanyang tita Gladys, ay inutusan siya nito na bago ito pumasok sa paaralan, ay pakainin niya muna ang kanyang mga kaklase at dahil sa takot ng kawawang bata na mawala ang kanyang magulang ay sinunod na lang niya ito. Hanggang isang araw nang makauwi na si Alex sa kanila ay laking gulat na naman nito nang makita niya si Paul at si Boy Bugok na nakatayo sa kanilang bahay. At ang dumating na si Gladys ay sinabihan niya si Alex na kailangan na nilang umalis sa kanilang bahay. Habang di alam nila Gladys na minamanmanan na pala nila Justine at Archer ang bahay nila Alex at nang pumasok ang dalawa sa bahay ay nakita nila si Paul kaya naman agaran nitong inatake si Justine at upang makatakas ay ginamit ni Justine ang isang filler at binalatan niya ang mukha ni Paul. Ngunit tila wala pa ring nangyayari kay Paul kaya naman binaril na lang niya ito sa ulo at ganun din kay Boy Bugok na inaatake naman si Archer. Lumipas naman ang eksena kay Alex. Habang pinagmamasdan nito ang kanyang magulang ay bigla naman itong gumalaw at inatake bigla si Alex at dahil sa takot nito ay napatakbo ito sa silid ni Gladys kung saan pilit pa rin siya hinahabol ng magulang nito. At ang makarating na si Archer sa basement upang hanapin ang kanyang anak ay bigla namang lumitaw si Gladys at kinuha ang kwentas nito dahilan upang makontrol na siya nito at inatake si Justine. Samantala, habang nasa isang kwarto, si Alex ay ginaya nito ang pangungulam ng kanyang bangag na tita kaya naman kinuha rin nito ang isang hibla ng buhok ni Gladys at pinulupot ito sa isang sanga at pagkatapos ay sabay niya itong binali. Dahil sa ginawa ni Alex ay hinabol si Gladys ng mga kinulam nitong bata at sabay itong tumakbo para sa kanyang buhay. Ngunit ilang saglit lang ay nagawa na siyang mahabol ng mga bata kung saan dinukot ng mga ito ang mata ni Gladys hanggang sa magkapiraso ito. At ang mahimasmasan na si Archer ay nakita na niya ang kanyang anak sa labas na isa sa bumukbang sa katawan ni Gladys. Kaya naman, agaran na niya itong inuwi habang nakita naman ni Justine na hawak-hawak ni Alex ang kanyang magulang dahilan upang maging emosyonal ito. Sa kasamaang palad ay hindi na gumaling ang magulang ni Alex dahil sa katagalan
Di tulad ni Archer na agarang nahimasmasan dahil saglit lang ito kinulam ni Gladys. At dito na nagtatapos ang ating movie recap. Kung gusto nyo ng mga ganitong recap, ay huwag nyo namang kalimutang mag-like, share and subscribe para sa susunod pa nating mga videos. Salamat sa panonood.